At talaga naman nakakapaso na ang init sa maraming lugar sa ating bansa. Sa lalawigan nga ng Isabela, 39.7 degrees Celsius ang init kahapon. Pinakamainit na yan para sa taong ito. At para naman po yan temperatura o init ng isang tao na inaapoy ng lagnat. Nakatutok si Salima Refran. Kahit saan kayata magpunta, pagpapawisan ka. Kahapon nga, naitala sa Etiague, Isabela ang pinakamataas sa temperatura sa bansa simula noong Enero, 39.7 degrees Celsius. Diyos ko, grabe naman ang init. Sana umulan naman. Talagang sobrang init, sir, kasi maaga pa lang pawis-pawis na yung mga talagang basang-basa ka na sa pawis. Pero ang dapat paghandaan ayon sa Pag-asa, mas titindi pa raw ang init sa Isabela. Baka umakyat na hanggang 40 degrees Celsius ang init. Actually, noong 1990, ang May 18, umabot po tayo ng 41.4 degrees Celsius. So, sinundan po ng 2010 na kung saan umabot din po ng 40.2 at nangyari po yun May 23. Bunso daw ito ng paparating na El Nino sa Hunyo. Kaya dama pa rin ang epekto ng dry spell. Sa Ginobatan Albay, sobrang tuyot at lanta na ang mga pananim na mais. Ang mga dahon ng papaya, nanilaw na. Nangihinayang ang isang lolang magsasaka dahil naging mahina ang kanilang ani. Lugi rin ang mga mangingisda sa Kawayan, Ilocos Sur. Pwede na raw kasi sanang ibenta ang kanilang mga tilapia, pero paano kikita kung hanggang 50 isda nilang nangamatay sa init kada araw? Tanging alay ngayon ni Cebu Archdiocese Reverend Jose Palma, Horacio Emperata, o panalangin pangontra kalamidad, lalo na't posible pang tumama ang El Nino sa Hunyo. The tenor of the prayer is always imploring God for His protection and saving us from impending calamity. Sa Apayao naman, kahit papaano'y naibsan na ang tagtuyot dahil umulan doon. Agad nag-araro mga magsasaka para makapagtanim, lalo pat mula pa nitong Marso sila nakaranas ng tagtuyot. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.